Yawarap mga tol, tara pag-usapan natin itong talagang inantabayanan po ng mga kababayan natin. Bawat isa sa atin itong mga nakalipas na araw kung saan nagboton po ang Senado patungkol po sa pagka-archive ng impeachment ni Sara Duterte. Okay guys, so napakaraming yes po na nakita tayo na mutik-tik ng yes. Maraming natuwa especially sa mga pro-Duterte. Pero ito pong mga boto po na ito ay coming from those mga pro-Dutertes din. No? At yung iba dyan ay may mga pasayaw-sayaw nga daw. At isa po sa pag-uusapan natin dyan ay yung Tulfo Brothers. No? So pag-usapan natin yan bakit naging baliko ang kanilang mga pananaw dito. No? Nakilala pa man din sila na lumalaban para sa mga kababayan po natin, especially sa mga naaapi sa hustisya. No? Yan yung kanilang naging tatak Tulfo. Pero ngayon, marami nagko-comment na tila na bago na yan. Tignan natin ngayon kung ano yung mga basihan para sabihin po yan ng mga tao ngayon sa kanila. Pisahan natin itong video na ito, pero kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, let's go! Alright mga tol, so makikita natin dito yung explanation ng dalawang Tulfo, no? Dalawang senador na brother na Tulfo Brothers, si Erwin at Raffy Tulfo. Itong Wednesday ay isa po sila sa napakaraming mga pro-Dutertes at iba pang mga senador na nag-yes mag-archive ng impeachment ni Sara Duterte, no? At bago po natin kompletuhin ang pagbibigay natin ng opinion diyan kung paano ano ba mga bagay na dapat tignan natin, bakit mali ang kanilang mga paliwanag, kung bakit nakakatawa ito pong pangyayari po na ito at nakakalungkot at the same time. Tignan po natin ngayon. So sabi ni Erwin kaya siya nag-vote for yes ay ito po, panoorin natin. Ginoong Pangulo, mga kapwa kong senador at sa sambayanang Pilipino. Bumoto po ako ng yes sa mosyon na sumasang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case. Desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ito po ay hindi sa gusto kong iligtas ang Vice Presidente, kundi dahil malinaw ang sinasabi ng ating batas at mas malinaw pa ang desisyon ng Korte Suprema na ito po ay labag sa konstitusyon. Alinsunod po sa one-year bar rule, hindi maaring magsampa muli ng impeachment complaint ng 1 taon matapos ang naunang reklamo. Ayon po sa kataas-taasang hukuman, ito ay nalabag. At bilang mambabatas, hindi ako pwedeng pumikit na lang sa harap ng isang tahasang paglabag sa ating saligang batas. At para saan o ano pa ang saysay ng panunumpa natin noong nakaraang linggo sa tungkulin na nakasaad doon na that I will protect and defend the Constitution kung ito ay susuwin lang naman natin. Ngunit linawin ko ito. Ang boto kong ito ay hindi para i-absuelto si VP Sara Duterte. Sa totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue, upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Alright, dito sa part na to, pasok tayo mga tol. Sa part na to, makikita po ninyo yung una
na sinabi niya na pag yung mga panunumpa, 'di ba, sa trabaho nila, sila susunod, protektahan nila ang konstitusyon. Kung hindi po tayo mag-aalam, mag-uunawa, maniniwala na po dapat ng marami sa mga ganitong pananalita po na katulad po ng kay Erwin Tulfo. Pero, 'di ba, sa tulong din naman ng mga eksperto, makikita po ninyo parang hindi po nila nauunawaan yung sinasabi nila. Dalawa lang yan, no? Hindi nila alam yung sinasabi nila, katulad ni Erwin, or nagpipikit mata talaga siya sa mga kalikuan dito. Kasi mamaya papakita ko po sa inyo ang batayan po natin bakit ang sinasabi ni Mr. Erwin Tulfo ay hindi talaga kapanipaniwala na dapat paboran yung pag-archive ng impeachment ni BP Sara. Meron po tayong batayan dyan. Papakita po natin mamaya. At isa po yung citation, isa pong opinion, komento ng isang eksperto. Batid ko, kilala na rin ninyo yun, no? Kay Carpio, may sasabihin po si Carpio na isang former justice din ng Supreme Court. At alam ko kasama rin siya sa mga bumalangkas ng konstitusyon. Kung hindi po ako nagkakamali, no? Disclaimer lang. Anyway, after po niya sabihin yung mga bagay na yan, ang pagpoprotekta sa konstitusyon, no? At sinabi po niya, yan ang dahilan niya. Dahil merong one year ban rule. Tama ba? Na which is, mamaya, sabihin din yan mamaya sa susunod na part ng video natin. Napakita natin ang mga sinabi po ni Carpio patungkol sa one year ban rule. If I'm not mistaken, lahat po yan papasadahan natin yan sa video na to. Kaya tapusin po natin tong video na to. Ngayon po, yung sinasabi po niya ng mga bagay na yan, okay sana yan, no? Kung walang, mamaya, kompletohin natin, sabihin na natin, no? Okay, tama ang desisyon niya i-archive dahil unconstitutional. Pero ang katotohanan, no? Merong kalikuan doon sa bagay na unconstitutional na mga binabanggit nila na yan. Tunay ba na unconstitutional or may mga lapses or mga changes na kaya nangyari yan? Tignan po ninyo maigi. Sinasabi ng marami, si Erwin Tulfo ay sumasayaw na sa dalawang ilog. Pero actually, hindi lang si Erwin, pati si Rafi. Kasi, di ba? Sabi niya yung bagay na yan, and yet, sasabihin niya naman ito ngayon na yung boto niya ng yes, hindi yan pagpoprotekta kay Sara, kundi dahil lang unconstitutional ito, no? Parang ang ganda pakinggan, no? At sasabihin niya sa dulo, kailangan humarap. So, kailangan pa rin niyang sabihin ito, no? Bagay na ito'y mas matimbang, mas makatotohanan itong sinasabi niya ngayon. Anyway, hindi natin mahatulan si Mr. Erwin Tulfo. Baka, syempre, yan yung sakop ng kanyang kaisipan. Baka yan yung nakikita niya talagang tama para sa kanya. Pero di natin alam kung bias ba siya o hindi. Pero tignan po ninyo yung mga susunod niya sasabihin. Biglang kabig naman ang banat kay Sara. Play natin. Totoo lang po, gusto ko siyang humarap sa paglilitis upang maipaliwanag ang mga issue, upang sumagot sa mga tanong ng taong bayan at upang harapin anumang pananagutan kung ito'y nararapat. Dahil ang paninilbihan sa taong bayan ay hindi po pribilehyo, kundi isa ring pananagutan. Public service is not just a privilege, rather it carries also huge responsibilities. Sa loob po ng mahabang panahon, nasanay na ang ilang matataas na opisyal
Kapag may kapangyarihan, may lusot. Kapag mataas ang posisyon, immune sa tanong o investigasyon. Tama na, panahon nang baguhin ito. Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte, dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Ang boto kong yes ay hindi pagtatanggol sa kanya kundi pagtatanggol sa legalidad ng proseso. Hindi po ito ang wakas. Kung may basihan at sa tamang panahon, hindi po ako magdadalawang isip na suportahang muli ang isang lehitimo at makatarungang impeachment. Dahil ang pamahalaan po ay para sa taong bayan, hindi po para sa iilang nasa puder. Maraming salamat at mabuhay po ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat. Alright, so hanggang doon, no? So, makita po natin, medyo masakit sa ulo, no? Isa siya sa nag-approve, isa siya sa nag-yes para ma-archive impeachment case. Pero, dahil sabi nga niya, ito ay unconstitutional, mag-yes siya. Pero hindi ibig sabihin, pinagtatanggol na si Sara. So, ano yun? No? Ngayon, siguro nga, hindi niya alam pa. Kasi sa dulo ng video na to, pakita natin kung bakit hindi totoo yung mga ganyang bagay. Same thing kay Raffy Tulfo. Hindi sila halos nagkakaiba ng sagot. Ang ehekutibo ang tagapatupad ng batas. Marami pa pong mga pasakali kasi kaya skip natin. Cases of impeachment. Wala po tayo papel sa proseso na yan. Whether a case of impeachment and declare ulo po ng 97-page decision, ito po ang sinabi ng ating Korte Suprema. Una, the articles of impeachment are unconstitutional and are deemed null and void ab initio. In other words, walang bisa nung simula pa lang. Second, the court said, the Senate did not acquire jurisdiction to constitute itself into an impeachment court. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng Senado ng kapangyarihang maglitis bilang impeachment court. Mr. President, I agree that we should abide by the decision of the court to avoid any constitutional crisis. And if I were to take the duty to my heart, I believe the decision is very clear. No impeachment court was validly convened. That's my vote. With that said, however, there are concerns raised regarding the decision. So it is important for the Supreme Court to address these concerns. I have faith in the Supreme Court that it will perform its mandate. That's all. Thank you, Mr. President. Okay, so medyo mas lalong malabo yung kay Raffy, no? Kayo na po ang bahalang maghimay-himay ng kanyang mga opinion. Basta, in short, nag-guess sila mag-archive kahit anong opinion, salita pa nila, no? Yan po ay para sa akin, no? In my own opinion, kung titignan po natin, mas matimbang yung dapat na imbestigahan kaysa dito sa mga technicalities, jargons na kung ano-ano pong mga patungkol sa mga rules. Kasi kung papanoorin po natin yung opinion ni ex o former retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ng Supreme Court, sabi po dito, panoodin po natin ha. Isahan natin para mas maganda. Ito na po yung mga paliwanagan po natin kung bakit parang lumalabas na walang nalalaman po sila Tulfo brothers dito, no? Tignan po ninyo mabuti. Ng ilang legal expert ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Hindi raw kasi yun naayon sa mga naunang pasya ng korte. Iprinotesta rin ng ilang grupo ng mga estudyante ang desisyon. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa harap ng mismong Korte Suprema, ipronotesta ng mga student groups ang pagdeklara ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong desisyon ng Korte, nilabag ng Articles of Impeachment ang pagbabawal ng konstitusyon na magpagulong ng higit sa isang impeachment laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng Korte na pagsisimula ng proceeding ang di pag-aksyon sa anumang impeachment complaint. Kung matatandaan, may 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na inarchive ng Kamara noong February 5, 2025. Ayon sa Korte, dahil sa 3 yan, ang ika-4 na complaint na inadapt sa parehong araw at iniakyat sa Senado ay lumabag na sa 1-year bar. Pero sabi ng isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas sa Rene Sarmiento, kinukontra nito ang dati ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing initiated o nasimula ng isang impeachment complaint kapag naisampa ito at na-i-refer sa Committee on Justice. Pinuna rin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na iba yan sa nire-require noon. The people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. Yun ang doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Pinuna rin nila ang bahagi ng desisyon na nagsabing hindi nabigyan ng due process si Duterte sabay ladag ng requirement para masabing nasunod yan. Ayon kay Sarmiento, ngayon lamang naglatag ng ganyan ang korte na pakikialam na umano sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives sa magsimula ng mga kaso ng impeachment. Sabi rin ni Carpio, hindi naman required yan noon. Ang sabi niya ng Supreme Court, it should be, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. And that will require time. Tapos ka sa oras, that was never intended. And nobody knew that there was such a requirement. Sinusugan niya ni UP Law Assistant Professor Paulo Tamasin na nagsabing kahit naman ang Articles of Impeachment laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nakabase lamang sa pinagbotohang resolusyon. Hindi na hininga ng panig si Corona sa level na yan. Hindi rin naman nagkaroon ng hearing doon. At hindi naman question iyon. Pareho lang naman yung circumstances niya. Kaya mahirap paliwanagan or mahirap ng paliwanag kung bakit iba yung mga patakaran ngayon. Para naman sa grupong Isang Bayan, mali ang Korte Suprema sa pagsasabing nahuling ihain ng ika-4 na complaint. Sa record daw ng Kamara, naunang aksyonan at pagbotohan ng ika-4 na complaint bago in-archive ang 3 impeachment complaint. Kaya na-i-adapt daw ang ika-4 na complaint bago ang 1-year bar rule. Naintindihan ko kung saan nagagaling yung Isang Bayan. If anything, dapat ang tamaan ng 1-year bar rule ay yung 3 na hinain, no? Na una supposedly, at hindi yung final ng House of Representatives. Sinabi na ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema dahil sa mga umuni pagkakamaling ito. Nakakabahala rin daw ang posible maging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment para panagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Seryoso siya na problema dito sa desisyon ng Korte Suprema. Naghahain sila ng mga sham complaint upang magsimula yung 1-year bar rule. Kung hindi action na ng House kasi clear naman na sham yung complaint, para bang napag-desisyon na rin na at nagsisimula na yung pagtakbo ng 1-year bar rule. So ayan mga tol. So nakita naman natin mga paliwanag dyan kung paano ang impeachment ni Sara ginawang unconstitutional. Disclaimer again. Yan po'y ayon sa pagkaunawa ko ha. Kayo, anong unawa ninyo sa mga sinabi nila? Ito po'y mga legal experts at hindi po to basta-basta tong mga to. Ng ilan sa kanila, ang mga nausap po dyan ay isa sa bumalangkas ng konstitusyon. I don't know, hindi ako sure if ganun din si former na kanina, Carpio. Hindi ko sure kung isa rin siya sa bumalangkas. But these legal experts, mas matimbang yung kanilang mga komento, opinion. Merong kakaibang nangyayari sa panahon ngayon. No? Antabayanan po natin yan. Bantayan natin, ipag-pray natin nawa maging matino ang gobyerno po natin. At syempre, meron po tayong magagawa. Mag-pray, panalangin po natin. At
nawa maging maayos nga, no? Comment down below. Pag-usapan natin patuloy sa comment section itong bagay na ito. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.